Merienda naman dyan, Oo. huwag kayong basta susubo. Nako, hindi. Paano kung kasalan, birthday yan? Nagkakain na lang. Ikaw na, gutom na rin. Diba? Pero tingnan nyo muna. Oo. Kaya nga ho, yung bibig natin tsaka ilong magkatabi yan, para bago mo, di ba, susubukan ganon. Oo. Bago mo yan ipasok sa bibig mo, maamoy Maamoy mo mo. muna. Tsaka makikita mo. Ayun ba Kaya paliwanag dyan? pinagtabi-tabi yan eh. Ayun ba paliwanag dyan? Oo. Ay, kung nandito yung ilong mo, hindi mo maamoy. Gaganunin mo pa. Bawo nga, no? Ganda na. Ay, ba't mo ba nasabi? Kasi ho, mayroon nung nabiktima ng food poison. Ay, poisoning, ha? 104 na po, ang dami. Naku po. 140 persons. Kasi umaten sila ng kasalan. Nako po. May handa doon. Eh, ang hinala nila, dahil sabay-sabay silang sumakitan tiyan, Oo. at yung iba yung na-ospital, Nako. yung handa ang dahilan. Ayun. Eh, wala naman sila iba kinain, di ba? Oo. Eh, alamin ho natin sa report ni Pipito Artianza, atin hong correspondent sa Bukidnon. Pipito? Nasa 140 katao ang naging biktima sa food poisoning sa kanilang dinaluhan na kasal. Ang mga biktima halos residente ng barangay Kibangay, Lantapan, Bukidnon. Bagamat ang insidente ay nangyari sa sakop ng Talakag, Bukidnon, karamihan ng mga biktima ay residente ng barangay Kibangay, Lantapan, Bukidnon. Ang okasyon ng kasal kung saan nangyari ang pagka-poison ng mga biktima ay naganap sa may sitio Kalapat, barangay Tagbak, Talakag, Bukidnon. Ayon sa panayam namin kay Police Major Jesse James Lascop, Chief of Police ng Lantapan, Bukidnon, na nagsagawa ng security assessment sa area at mga biktima. Pakinggan natin ang panayam kay Police Major Jesse James Lasdusi, Chief of Police ng Lantapan Police Station. Yung incident po nangyari sa Sitio Kalapat, Barangay Tagbak, part po ng Talakag, Bukidnon. So we received information about in the afternoon. Sabi nga may mga biktima daw ng food poisoning. So immediately we responded to the area in coordination with the Municipal Health Office. So immediately hinatid po natin yung mga biktima sa hospitals, no? Different hospitals at Malaybalay and Valencia and Maramag. So the names that we listed doon sa hospital ay umabot po sa 140 po yung mga nadala sa hospital sa Maramag, Valencia and Malaybalay City at sa atin pong hospital dito sa Lantapan. Sa 140 po na mga names na nakuha natin sa different hospitals, meron po tayong 77 minors na victims po ng allegedly food poisoning. Ang iba naka-full recover na, and then mayroong ilan na nasa recovery na sila, nasa stable condition na po sila lahat. Tukoy na ba nila kung anong partikular na putahe yung pinagmula ng ng pagkalason? Nakaramdam ng pagkahilo, pagsusuka at pananakit ng tiyan ang mga halos naranasan ng mga biktima. Ayon sa ilang mga residente na nakadalo sa okasyon, posibleng dahil sa pansit na kanilang kinain. Pansit. Kaya naging dahilan ng pagka-food poisoning ng mga biktima. Bakit pansit ang napagdiskitahan nila? Eh, alam ko may pagkakasalan dyan, hindi man po pwedeng pansit lang. Di ba? Maraming handa, Ayan ay ayon sa mga nakadalo doon sa mga interview ng mga otoridad. Baka yun na may ano na, kasi di ba yung... Madaling mapanis sa pansit At pagka natikman mo, alam mo kagad kung alin dito yung natikman ninyo na medyo alanganin. Yun na nga, Sabi lang, mukha ho yung pansit. Baka gano'n, ano? Dahil hindi na ho, iba na yung lasa. Parang gano'n, siguro. May idea ka kung kamusta yung mag-asawa, yung mismo kinasal? Na-hospital din ba sila? Kasama sila sa food poison? Poison? Hindi naman po nadama yung mismo ang ikinasal po. Kasi pagka ganyan din. Hindi ka makakain. Nung kinasal ako, hindi ako makakain eh. Kasi alam ko lang po, baka marami kong babayaran. Ang hirap pala magpakasal din, di ba? Ngayon ko naintindi, ay, magpaalam mo na si Pipito, baka madamay pa sa kwentuhan. Pero Pipito, di ba? Usually sa probinsya, minsan kahit hindi imbitado, sama-sama yung buong bayan, isang lugar. Kaya ganyan kadami. Reception, Pipito? Malayo po kami dito. Malayo. Buti na lang. Anyway, Pipito, maraming salamat ha. Mag-follow up ka. Alamin mo lang kung ano ang sitwasyon ng mag-asawa ha. Okay, maraming salamat po. Ayan. Ay, tuloy mo yung kwento mo. Bago si Erno Bringas. Kasi nung ikasal ako,